Matindi yung bagyong Tino sa Visayas, Cebu at iba-iba pang parte hanggang Negros. Talagang maraming lumubog sa baha, may mga walang nawalang buhay, nasirang sasakyan, bahay, lahat-lahat. Sandali. Mukhang hindi kinaya ng flood control project. Meron din mga project pero hindi kinaya itong napakalakas. Tingnan niyo itong ilang porsyon lang ito. Sandali, tingnan natin, ipakita natin ilang porsyon na napakatindi ng baha. Ayan Yung lakas ng tubig na yan. Talagang lumubog po maraming lugar dyan sa Visayas, especially ang Cebu. Ilang porsyon lang yan. Ayan Ganyang kalakas yung tubig. Paano maharangan yan? Lagay ko kahit anong tibay ng flood control, wawasakin ito. So ilan lang ho yan sa napakatindi na malalakas na pagbaha dyan po sa Kabisayaan. Ang bagyong Tino. Sa Cebu City, grabe yung pinakitang mga sasakyang nasira. Kita mo naman yung lakas ng current na yan. Marami pang talagang kagimbal-gimbal na mga video at picture na naglabasan na. Patong-patong yung mga kotse. Hindi lang yung iba, mabuti nga iba, nakita pa yung bubong ng kotse. Lubog talaga. At saka kita mo yung daloy ng putik na yan at saka yung putik at saka tubig. Paano ka mabubuhay dyan? Parang naging ilog na, naging dagat na. Ang maraming parte ng Kabisayaan, especially Cebu at iba pang mga lugar. Paano ba? Antindi. Ngayon, isa ito sa ating pag-usapan kasi ang lumalabas ngayon, sinasabi po ng bagong gobernador. Sino nga ba yung nalimutan ko tuloy yung pangalan? Yung bagong gobernador na tumalo kay Gwen Garcia. Tinataya daw po na aabot na merong 26 billion pesos para sa flood control. Pero ang assessment ng mga otoridad, hindi kinaya ng flood control program yung napakalakas na pagbaha dulot ng malakas na ulan. So ayun. So hindi sinabing merong anomalya, hindi naman sinabing walang project. Meron, pero hindi kinaya. Mabigat talagang kalaban ng kalikasan, Yan sa Cebu. Ewan ko sa ibang probinsya kasi may Samar, Negros, kung saan lugar yan. Lawak po ng pinsala ng bagyong si Tino. Di biro yan. So muli ako po kami dito sa Metro Manila at sa channel na ito at yung mga followers natin sa buong mundo ay nakikiramay po dahil yung mga buhay nang nawala. Ongoing po ang rescue at monitoring ng lahat ng kinaukulan, Public Works, DSWD, DILG, lahat ng ating kinaukulan. Whole of government approach uli ang galaw dito. Sa dami po ng mga lumubog sa baha. Ang mga bahay, bubong na lang nakita Kaya ngayon mga kotse, halos nyo makita parang styrofoam lang nagpapatong-patong sa lakas po ng current ng tubig baha. Galing sa kabundukan. Galing sa malakas na ulan. So, meron ba problema sa illegal mining, illegal quarrying, logging, at kung ano naman? Kasi yung volume ng putik at bahang yan galing sa bundok. Hindi naman galing sa syudad I-imagine mo yung putik, bato at tubig na yan na galing sa kabundukan, babagsak sa city, babagsak sa residential and commercial. Anong mangyayari? Talagang lulubog. So, ingat lang po at isa malaking paghamon ito, magpapasko pa naman. Big challenge ito sa mga mamamayan sa Cebu at Visayas region. So, huwag kayong mawala ng pag-asa na dyan po ang national government at yung local government, pati mga non-government organization, tutulungan po kayo dahil hindi biro itong damage na ito. Kasiraan, maraming bahay, lumubog, siyempre lahat ng appliances na sira. Pati yung eskwelahan, so pati yung pag-aaral ng mga bata. So, ang lungkot na pamasko. Pero huwag tayong magtaka, hindi naman ito lang Paskong ito ang ganyan. Kung yung on record dyan, marami na tayong Paskong nakaraan ang laging binabaha, may bagyo. Nung araw sa Leyte, nung araw sa Bicol, kung saan-saan, nung araw sa Northern Luzon. Parang ang November, December po ay parte pa rin ng matinding kalamidad. Tag-ulan dito sa Pilipinas. So, kahit pala anong ganda ng flood control o project, kung sobrang dami ng tubig, bato at lupang darating putik, nasisira din. Ay di lalo na kung walang ginawang project. At alam ko, meron mga lugar na
hindi yata nagawa talaga yung project. So, kung sa Cebu province, ganun kalaki yung nilagay na budget, wala, lubog din sila Yung Cebu City at iba pang parte ng Cebu, Talisay, Cebu City at iba pa, lubog So, nabaliwala yung 26 billion kasi nga kalikasan ng kalaban. Kung dun sa kanila may ganyang pondo at project, hindi pa rin nakayanan. Di lalo na sa ibang lugar na baka inabuso, baka walang flood control program, o baka na-racket din. Delikado, ano nga. So, maging aral na rin po ito at wake-up call ulit sa lahat. Yung po mga umaabuso, hindi ko sinasabing merong anomalya dyan sa Kabisayan, pero posibleng meron din. Ay huwag po ninyong ibulsa ang pera ng mamamayan para ho sa mapigil ang mga tubig baha. Huwag po ninyong kalbuhin ang ating kabundukan dahil ang mga mountain na pinanggagalingan ng tubig baha, pag wala yung mga puno, mabilis mag-landslide, mabilis po yung dadaloy ang putik, bato at tubig sa mga city, residential at commercial. Yun ang pumapatay sa mga tao. Kung ang business ay mining, kumikita kayo, bilyon na kinikita nyo sa mining, maraming mina sa Pilipinas. Pero pagkagarito naman tag-ulan, maraming buhay at ari-arian ng simpleng mamamayan ang nawawala. So, sana makonsensya po kayo. Although ang mining ay malaking business, ang ginto at iba pang mga mineral at iba pang nakukuha sa minahan dito sa ating bansa ay malaking kayamanan at nakakatulong sa ating ekonomiya. Kaya lang kung sobra, yun ang nakakasira. Pag binigyan ka ng 5 hectares na yun lang ang miminahin mo, hanggang doon lang. Pero pag gumapang 10 hectares na, 5 hectares, yung 5 hektarya lang ang legal, yung 5 illegal, yun ang sumisira ng kalikasan. Yun ang posibleng pinagdadaanan ng pinanggagalingan ng baha, putik at bato pag tag-ulan. Ganun kasi. Dahil ho doon sa pagbibigay ng mga permit mula sa DENR, sa National Government, Department of Environment and Natural Resources, tapos magbibigay din ng local official, Office of the Governor. So na-i-extend na na-i-extend. Paano pa kung yung may-ari ng minahan ay local official o politician? Walang pakialam yan. Talagang gagapang yung kanilang hinuhukay na bundok. Kahit sobra-sobra na sa mga permit na pinagkaloob ng gobyerno, tuloy pa rin yan kasi kumikita sila. Pero pagdating ng tag-ulan, yan ang mapanganib. So, tama lang ang mining doon sa tamang lugar, tamang area. Pag umabuso kayo, ang buhay ng mga mamamayan sa lugar na malapit sa mga minahan, yun ang delikado. Yun ang mawawala. Katulad ngayon, napakatindi po ng mga pagbaha. Hindi lang ho sa Visayas region, kahit saan lugar, hindi na hubiro ang hagupit ng kalikasan kapag kami masamang panahon, kahit nga walang bagyo, kahit biglang ulan lang, binabaha kahit nga dito sa Metro Manila. Kaya huwag abusuhin ang batas at kalikasan.